Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang dalawang propesyonal na magnanakaw na sina Fongs at Octopus na palihim na nagnanakaw ng mamahaling gamot mula sa inventaryo ng isang abalang prestihiyosong ospital. Samantala, natutuwa ang mayaman na pamilyang Lee dahil sa pagsilang ng kanilang anak sa isang sanggol na lalaki. Nang ibibigay na ang sanggol sa kanyang ina, bigla itong kinuha ng kanyang dating kasintahan. Naniniwala ang lalaki na siya ang ama ng sanggol kaya handa siyang nakawin ang sanggol kapalit ng kanyang buhay. Hinahabol ng kalahati ng puwersa ng security force ang lalaking ito habang ang kalahati naman ay sinusubukan na mahuli ang mga magnanakaw. Sa prosesong ito ay nagkasalubong ang dalawang partido na sinusubukan na tumakas mula sa mga bantay. Ang lalaki ay wala nang pupuntahan pa, kaya siya ay naguluhan na naging dahilan ng pagkahulog nito sa escalator at direktang tumama sa sahig sa ibaba, na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Sa kabutihang palad ay nakuha ni Fong ang sanggol sa huling segundo at kahit papaano ay nailigtas ito. Habang ang mga gwardya ay abala sa kaguluhan, sinamantala ng mga magnanakaw ang pagkakataong ito upang makatakas. Ang kanilang maliit na pangkat ng mga magnanakaw ay binubuo ng 3 miyembro. Ang una ay kilala sa tawag na landlord, siya ang mastermind ng grupo, at mas pinipili niyang asikasuhin ang pagpaplano ng mga pagnanakaw kaysa sa aksyon, mula nang magkasakit sa pag-iisip ang kanyang asawa dahil sa pagkamatay ng kanilang anak, iniipon na niya ang kanyang mga kinikita sa isang vault na walang anumang ginagastos. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nawala ang lahat ng kanyang ipon dahil sa naganap na pagnanakaw sa kanilang bahay. Ang pangalawang miyembro ay si Octopus, mahilig siyang magpakitang gilas sa kanyang kayamanan at ibinubuhos ang lahat ng kanyang pera sa mga babae sa kabila ng pagkakaroon ng asawa. Pinagsisisihan din niya ang pag-aasawa ng maaga at walang pakialam sa araw-araw na paghihirap ng kanyang asawa. Kahit na isiniwalat pa nito na buntis siya at siya ang ama, mukhang walang pakialam si Octopus. Nagmungkahi pa ito na ipalaglag niya ang bata bago bumalik sa bago niyang babae. Ang ikatlo at ang huling miyembro ay si Fongs, isang lumpo na adik sa pagsusugal na inuubos ang kanyang mga ninakaw sa mga kasino at iba pang sugal. Matapos maubos ang lahat ng kanyang pera, hindi pa rin siya tumigil sa pagsusugal at umabot pa sa panghihiram ng malaking pera sa mga loan shark. Hindi sinasang ayunan ng kanyang ama ang kanyang pamumuhay na nagdudulot ng maraming pagtatalo sa pamilya. Sa pagkaubos at pagkawala ng kanilang pera, ang 3 lalaki na sina Fongs, Octopus at ang landlord ay lalong naging desperado. Sa oras na ito, ang trabaho ng pagnanakaw na may mataas na bayad ay nasa kanilang mga kamay, ngunit si landlord ay nag-aalinlangan na kunin ito dahil sa panganib. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay tuwang-tuwa at nagmamadaling gawin ang trabaho nang hindi man lang inaalam kung ano ang gagawin dito. Una, pumasok sila sa isang mansyon sa pamamagitan ng dalubhasang pag-iwas sa mga sistema ng seguridad. Ang mansyon ay pag-aari ng pamilya Lee na pamilya ng sanggol na iniligtas nila sa kanilang huling pagnanakaw. Hindi nagtagal ay nakita ng 3 lalaki ang kanilang sarili na nakatayo sa loob ng kwarto ng bata, at doon ay dahan-dahan na napagtanto ni Fongs na hindi sila naroon para magnakaw, kundi para mangkidnap ng isang sanggol. Ang nag-utos sa kanilang gawin ito ay isang triad boss na naniniwala na ang sanggol ay kanyang apo. Si Fongs ay mahigpit na labag sa ideya dahil siya ay naniniwala na ito ay isang trabaho na labag sa kanilang prinsipyo. Ngunit sa kasalukuyan, silang 3 ay lubhang nangangailangan ng mabilis na pera kaya hindi nila maaaring hayaan ang pagkakataong ito. Nag-aatubili si Fongs na ipagpatuloy ang pagkidnap, ngunit sa huli nakuha nila ang sanggol. Gusto nilang ibigay na agad ang sanggol at matapos ang trabaho sa lalong madaling panahon ngunit hindi pabor sa kanila ang swerte. Sa biyahe pabalik ay nakatagpo sila ng isang checkpoint, at nang sinusubukan nilang tumakas, ang kanilang sasakyan ay aksidenteng nahulog habang sinusundan sila ng mga pulis. Ang landlord ay hindi makaalis kaya hinimok niya ang kanyang mga kasamahan na kunin ang sanggol at tumakbo. Dahil hindi siya malubhang nasugatan, ang dalawa ay nagpasya na tumakas habang ang landlord ay inaresto. Nagsimula ang kakaibang ekspedisyon ng mga magnanakaw sa pagsisikap na alagaan ang sanggol na kanilang kinuha. Gaya ng inaasahan, walang ideya sina Fongs at Octopus kung paano palakihin ang isang sanggol, kaya kahit ang ilang araw lang ay napupuno na ng maraming hadlang. Hindi nila mapapatigil ang sanggol sa pag-iyak na nagreresulta sa isang biglaan na sesyon ng pagkanta, kung saan ang mga lalaki ay gumaganap ng mga nakakatawang paggalaw. Nakapagtataka dahil gumagana ito at nakahinga sila ng maluwag.
Ngunit hindi lang iyon, kailangan pa nilang pakainin ang sanggol, palitan ang kanyang maruruming damit at alamin kung paano siya maaaliw. Sila ay naghanda ng isang bote ng gatas at pinapakain ang sanggol habang palihim din silang umiinom. Ang pinakamapanganib na gawain para sa kanila ay nagpapatunay na ang pagpapalit ng lamphin. Nahihirapan silang harapin ang amoy nito habang ang sanggol ay masayang tumetawa sa kanilang harapan. Pagkatapos ng ilang nakakabahalang araw, napadpad sila sa klase ng pag-aaral ng pagiging magulang na pinangangasiwaan ng isang nurse na malaki ang naitulong sa kanila sa tamang pag-aalaga ng sanggol. Ginawa ng nurse ang lahat ng kanyang makakaya upang turuan sila habang tumutulong din sa kanila kung kinakailangan. Dahan-dahan nilang natutunan ang mga bagay tulad ng kung paano panatilihin ang tamang temperatura ng gatas ng sanggol at kung ano ang mga pinakamahusay na paraan upang makatulog siya. Lumipas pa ang ilang linggo bago nila napagtanto na talagang nasisiyahan sila sa pag-aalaga sa sanggol, at dahil sa presensya nito ay gusto na nilang maging mas mabuting tao. Nang isinama ni Fongs ang sanggol para sa kanyang karaniwang mga sesyon ng pagsusugal, napansin niya na nagsisimula na siyang makonsensya tungkol sa pagsusugal. Sa kanyang sariling pagtataka, nangako siyang hindi na muling papasok sa loob ng kahit anong kasino. Katulad nito, nagsisimula na ring magsisi si Octopus sa kanyang malupit na pakikitungo sa kanyang asawa. Sa tuwing tinitingnan niya ang sanggol, naaalala niya ang kanyang buntis na asawa at iniisip ang pagiging isang ama. Sa kabilang banda, ang Triad Boss ay nagagalit ng husto, kaya't ikinulong niya ang isang lalaki sa loob ng isang malamig na silid at hinayaan siya rito hanggang sa mamatay. Siya ay nagagalit dahil hindi niya mahanap kung nasaan ang kanyang apo. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa pa niyang tauhan na dalhin agad ang sanggol sa kanya. Ang mga gangster ay agad na kumilos dahil sa takot na ikulong din sa nagyayelong silid at mamatay. Di nagtagal, nakita nilang papasok si Fongs sa klase ng pagiging magulang kasama si Octopus. Mabilis na nag-isip ang dalawang lalaki at ibinigay ang sanggol sa nurse, habang sila ay lumabas para harapin ang mga gangster. Ang nurse naman ay nagmamadaling pumunta sa bahay ni Fongs para sa kaligtasan ng sanggol. Ang dalawa ay nilabanan ang isang grupo ng mga gangster at mabuti na lamang sina Fongs at Octopus ay may mga karanasan sa pakikipaglaban. Sa pagtutulungan ng magkasama at matalas na pag-iisip, nagawa nilang iwasan ang mga gangster at nagmamadaling umuwi. Sa ibang lugar, pumasok ang nurse sa apartment at nakasalubong niya ang mga loan shark na nandoon para maningil ng utang kay Fongs. Pumasok sila at nagpasya na hintayin siyang dumating, kasabay nito ay kumatok din ang asawa ni Octopus. Hindi alam ng nurse kung ano ang gagawin kaya pinapasok na lang niya ito. Dito nagsimula ang isang malaking hindi pagkakaunawaan, dahil napagkamalan niya na ang nurse ay kabit ni Octopus at ang sanggol ay kanilang anak. Samantala, sa lansangan sa ibaba ng apartment, si Fongs ay hinarang ng isang pulis na sangkot sa paglutas sa kasong pangingidnap. Ginawa ni Fongs ang lahat para mapigilan ng pulis na sundan siya pauwi, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa bahay, nasaksihan niya ang nakakagulat na tanawin na kinaroroonan ng mga loan shark, gangster at asawa ni Octopus na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at sinusubukan na gambalain ng opisyal habang ang mga gangster at si Octopus ay naglalaban dahil sa sanggol. Sinubukan ng isa sa mga gangster na nakawin ang sanggol sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa loob ng isang basket at paghila dito sa bubong, ngunit mabilis na nakalusot si Octopus sa bintana upang pigilan ang basket. Matapos ang isang maikling tug of war, sa wakas ay natanggal niya ang tali at nailigtas ang sanggol. Ngunit dahil sa lahat ng kaguluhang ito, namulat ang pulis sa sitwasyon. Nagreresulta ito sa isa pang magulo na pakikipaglaban ng pulis para arestuhin si Fongs habang nakikipaglaban si Fongs sa opisyal kasama ang mga gangster. Pagkatapos ng ilang pabalik-balik, nagawa niyang makatakas sa bintana kasama si Octopus. Tumakbo ang dalawa, ngunit sa proseso, ang stroller ng sanggol ay nasabit sa isang armored vehicle nang hindi sinasadya. Ang malaking truck ay tumatakbo ng matulin, na humihila sa stroller na labis na ikinataranta ng dalawa. Mabilis na hinayjack ni Fongs ang isang kotse upang makahabol sa truck habang si Octopus ay sumakay sa scooter. Dahil sa pag-aakala nila na isa silang magnanakaw, ang driver ng truck ay nagpapatakbo ng mas mabilis na sinusubukan na takasan sila. Pagkatapos ng maingat na pagsisikap, sa wakas ay nahawakan ni Octopus ang stroller. Ngunit sa sandaling iyon, nang papaalis na ay biglang dumating ang mga sasakyan ng mga gangster. Nabangga nila ang sasakyan ni Fongs na nagresulta sa pagkahulog ni Octopus at bilang paghihiganti,
Binangga din ni Fongs ang kanilang sasakyan. Nagdudulot ito ng ilang aksidente sa daan sa highway. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Fongs kasama ng sanggol at tumakbo upang maghanap ng kanlungan sa sarili niyang tahanan. Gaya ng inaasahan ay nakalabas ang landlord sa police station, ngunit sa sandaling lumabas siya ng gusali ay dinakip at dinala siya sa triad boss na humihiling na ibalik niya ang sanggol. Itinaas pa ng boss ang presyo sa 30 milyon na ikinatuwa ng matindi ng landlord. Mabilis siyang nakipagkita kina Fongs at Octopus at nagsimulang magplano na ibigay ang sanggol sa boss ng triad, ngunit sa kanyang pagtataka, napansin niyang nag-aatubili ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na wala sila sa posisyon upang tanggihan ito. Binayaran ng ama ni Fongs ang lahat ng kanyang mga utang gamit ang ipon ng pamilya na naging dahilan ng pagbigat ng pakiramdam ni Fongs. At gusto rin ni Octopus na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa kung saan hindi na niya kailangan na maghirap para lang mabuhay, kaya kailangan talaga nila ng pera. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita ang tatlong lalaki sa mga gangster upang ibigay ang sanggol kapalit ng mga melita na puno ng pera. Nahirapan silang ibigay ang sanggol sapagkat napamahal na ito sa kanila ng sobra, gayunpaman, ang nagawa na lamang nila ay panuorin ang paglayo nito kasama ang mga gangster. Ang mga doktor na naroroon ay mabilis na kumuha ng dugo ng sanggol para sa isang DNA test na nagresulta sa kanyang pag-iyak sa sakit na naramdaman. Walang anumang pagsuyo mula sa mga estranghero ang makakapagpatahimik sa sanggol habang patuloy siyang nakatitig kina Fongs at Octopus, na malinaw na ayaw mahiwalay sa kanila. Ang dalawang lalaki na nadaig ng kanilang damdamin para sa sanggol, ay itinapon ang huling piraso ng pag-aalinlangan. Sumugod sila sa mga gangster at ninakaw pabalik ang sanggol ng walang pagsisikap. Habang tumatakbo ang landlord dala ang pera, tumakbo si Octopus at Fongs para magtago sa loob ng pribadong amusement park ng boss. Sa pamamagitan ng Ferris wheel at roller coaster, nagmamadali silang humarap sa maraming panganib para maprotektahan ang sanggol mula sa mga gangster na walang humpay na tumutugis sa kanila. Makakatakas na sana si Fongs, ngunit biglang nahuli ng mga gangster si Octopus. Sa pagbabanta sa buhay ng kanyang kasama, walang pagpipilian si Fongs kundi isuko ang sanggol sa triad boss. Sa sumunod na eksena ay dinala sila sa boss at tahimik na pinagmamasdan habang dahan-daang dinadala nito ang sanggol sa kanyang mga bisig. Kahit na ang boss ay posibleng maging lolo ng sanggol, ganap na tutol si Fongs sa kanyang pagkidnap sa sanggol mula sa kanyang ina. Sa buong oras na ito, hindi man lang isinasaalang-alang ng boss ang posibilidad na ang sanggol ay hindi niya totoong apo. At sa kanyang lubos na pagkabigla, ang resulta ng DNA ay binanggit ang hindi niya man lang naisip, hindi talaga niya apo ang sanggol. Siya'y tulala na pumasok sa nagyayelong silid kung saan maingat niyang napreserba ang bangkay ng kanyang anak at inilagay ang sanggol sa tabi nito. Dahil sa nangyaring pagkabigla, lumabas na siya para inumin ang kanyang gamot at iniwan ang sanggol sa loob ng freezer. Sa sobrang pagmamadali upang iligtas ang sanggol, sina Fongs at Octopus ay sumugod sa silid ngunit pinigilan sila ng mga gangster. Hindi nagtagal, sila ay nahuli ng mga gangster ngunit ang kanilang pagnanais na mailigtas ang sanggol ay mas malakas kaysa sa sinuman sa kanilang mga kaaway. Bumaliktad ang kanilang sitwasyon, nakatakas sila at nagawang makapasok sa loob ng freezer ngunit bigla itong nagsara pagkapasok nila. Ngayon, sila ay nakulong sa loob ng walang anumang paraan para makalabas. Sa parehong oras ay napansin nilang tumigil na sa pag-iyak ang sanggol at wala na itong malay ngunit walang paraan upang mabuksan ang pinto mula sa loob. Sa desperado na pagtatangka na mapainitan ang sanggol, hinubad nila ang kanilang mga jacket para balutin at yakapin nila itong dalawa ngunit tila walang gumagana. Nang malapit na silang mawala ng pag-asa, lumitaw ang landlord sa labas ng freezer kasama ang mga pulis ngunit ang silid ay nakakandado gamit ang isang napakakomplikadong lock system. Ang landlord na isang dalubhasang lockpicker ay inutusan ang lahat na tumahimik at maingat na pinakinggan ang tunog na galing sa lock. Sa labis na pagsisikap, nagawa niyang malaman ang kombinasyon at mabuksan ang pinto. Gayunpaman, hindi pa oras para sa pagdiriwang dahil ang sanggol ay huminto na sa paghinga at namumutla na. Si Fongs at Octopus ay nagmamadaling lumabas ngunit agad nilang napagtanto na sila ay masyadong malayo sa anumang ospital at ang tanging kotse sa garahe ay hindi gumagana. Habang malungkot na sinusubukan ni Fongs na buhayin ang sanggol, bigla siyang nakaisip ng isang mapanganib na ideya. Sa tulong ni Octopus,
Mabilis siyang gumawa ng pansamantalang defibrillator sa pamamagitan ng pagkabit sa mga baterya ng kotse gamit ang ilang mga wire at pinadaan ang kuryente sa kanyang kamay. Habang nakakaramdam ng matinding sakit, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang umabot ang kuryente sa dibdib ng sanggol sa pagtatangka na buhayin ito. Natapos na ang ilang masasakit na pagtatangka ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay. Di nagtagal, ang mga pulis at ang ambulansya ay dumating sa pinangyarihan at dinala ang sanggol, habang ang dalawang lalaki ay naiwan dahilan para habulin nila ang ambulansya ng may matinding desperasyon. Lingid sa kanilang kaalaman, matagumpay ang kanilang pakikibaka at naging maayos ang kalagayan ng sanggol. Sa sumunod na eksena, mabilis na nahuli ng puwersa ng pulisya ang tatlong magnanakaw kasama ang triad boss at ang lahat ng kanyang mga alip-ores. Pagkaraan ng ilang buwan, makikita natin ang tatlong lalaki na nakakulong, gayunpaman, nararamdaman na nila ngayon na sila ay mas mabuti ng mga tao kaysa dati. Ang kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya ay patuloy din na umaayos araw-araw. Nagtatapos ang pelikula nang sila ay bisitahin ng pamilyang Lee kasama ang sanggol. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay ng sanggol, si Fongs, Octopus at ang landlord ay inalok ng mga trabaho ng pamilya na malugod nilang sinang-ayunan. At doon magsisimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mga legal na tao. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!